Kuya! Kasi sir. Ikaw ba? Opo. Ano po yun, sir? Siya po yun, sir. Ba? Ano po yun? Pulis ka? Opo, sir. Asan ang lisensya nito? Sir, nasa akin po, sir, kasi hindi ko na po siya i-inform, sir. Ay, sumama ka sa akin sa investigation. Nahirapan kaming maghanap sa iyo, ah. Kanina ko pa po siya nanap, sir. Nandun po ako O doon ka magpaliwanag sa investigation. Opo, sir. Ah, marami nang humingi sa akin ng pasensya pero kailangan kong panindigan na yung mali itama. Idadaan natin sa proseso, nandyan yung IAS. Kasi kung mangyayari, palambot-lambot ako, makikiusap ka, pagbibigyan kita, paano yung iba? Napaliwanag ni Congressman Busita ang pulis na nagsigasigahan sa ordinaryong motorista at nagawa pa nitong magkumpiska ng lisensya kahit hindi naman siya deputize ng LTO. At ang masaklap pa nito ay dinaan niya sa mikos-mikos si Mamang Rider. Pinicturean pala niya, sir. Dito ra, yung pulis. Inuna po, sir. Alin ang pinicturean mo? Yung motor po, sir. Saka yung ano, sir. Nakamotor siya, pero naka-uniforme. Opo, yung pulis po nakakulay blue. Tapos naka-short po, sir. Baka nasa trash. Kaya nasa trust pa eh. Kasi siya ang nagburay, yung pulis ang nagburay. Tapos, pinursige ko po makakuha yung cellphone. Wala, pinura niyo po, sir. Pati sa trash? Opo. Ay! Pinura, Marunong. marunong. Yung pinursige ko pong bawian po sa kanya kanina, sir. Ano yung cellphone? Sino yung cellphone mo? Opo. Ako na, sir, kasi Hindi, marunong. kailangan ko po gamitin yan eh. Kaya siguro na ano naman, sir. Ginawa niyo muna, tapos binirano niyo muna. Kasi kung ordinary lang pagpura, patrap na ano. Marunong ano? Marunong boss. Brother, pakitawagan si Colonel Binyas. Andito na ako sa harap ng MPD. Sige, sir. Sige. Okay. Thank you. Ipagpalagay na may kasalanan itong kapatid natin. May traffic violation. Yung pagkuha ng lisensya at hindi tinikitan, walang katwiran yun. No? Panay ang punta natin dito sa Manila Police District, ah. Oh, parang memorize ko na yung layo nito mula gate hanggang doon sa office ni Director. Tapat ng MPD nangyari. Opo, sir. Anong ginawa mo? Yung doon na po ako, pinara niya na po ako. Hindi, anong ginawa mo? Nag-overtake ka? Opo, nag-overtake po ako dyan. So anong yung nasa unahan ko po, medyo nag-cellphone po, tapos malilate na po yung pasahero ko. Ah, Pagdating okay. po doon sa dyan po banda, pinara na po ako ni sir. Ano daw ang violation mo? Sinabi niya po, alam mo bang bawal yung ginawa mo? Pero sorry po sir, hindi ko na po ulitin. Malilate na po kasi yung pasahero ko eh. Sige, papabay mo pasahero mo. Ano yun sa akin? Pinababa mo? Sandali lang po sir, baka pwede po akong makiusap sir. Kasi malilate po sir, makiusap. Wala akong pakialam, basta papabay mo. Pakalipatin mo ng ibang sasakyan. Pinababa mo? Pinakausap ko na, sir, baba na lang po kayo. Hindi yung pamasahe, binalik mo? Hindi po binayaran. Ah, hindi ka nabayaran. Opo. Tapos, Yun nga po, mga 3 minutes, escortan niyo po ako dyan, tapos papunta po sa likod po ng Adamson. saan ba nangyari yun? Dito na po ako, sir, na partner. Saan ba nangyari yung sabi mo overtake? Dito po, sir. Dito po. Tapos pinara ka? Opo, dito po. Tapos bumalik kayo? Opo, sir. Naka-escort po siya. Anong sabi? Sir, sumama ka sa akin. Tutuluyan kita. Para madala ka. Pakukulong kita. Sabi niya, sir, huwag naman po, sir. Ako mo, nakiusap, sir. Limapuan ako, sir. Kaya sumama ka sa akin. Doon po, nag-counter na po kami doon. Sa likod ng Adamson. Pagano. Papuntang? Sa likod po ng Adamson. Tapos kumilit po kami doon sa may ano. Minto po siya. May sinabi po siya sa akin. Sabi niya, para hindi kita tuluyan, ay hindi ka sa akin, sasabihin ako. Anong sabi? Pag pinaimpang ko kita, 1.5. Pero kung may 500 ka dyan, okay na. Sabi niya po sa akin, sir, 20 pesos pa lang po talaga itong pera ko, sir. Ay hindi, sumama ka, diretso na tayo. Sir, panay makahawa ko po sa kanya. Talagang, pagdating po sa may palangka po, naka-escort ko rin po siya.
Sabi niya, pagdating doon sa may Quiapo na po, mauna ka na, susundan kita. Kailangan nandun ka sa may Central Impounding Area. Pag Yung lisensya mo nasa kanya. opo, ayaw niyo po ibigay. Sabi ko, sir, basta pumunta ka na, pumunta kita ron. Mga 1 oras na po ako doon may git. Wala pa po. Walang dumating. Wala. Kung makakaharap mo yung pulis, makikilala mo yung mukha. Opo, sir. Kilala ko. Yes, sir. Brother, si Colonel Binyas, Lumabas kanina, sir. Ewan ko lang kung... ano ka ba, investigator? Ako, sir. Ibig sabihin, kahit wala siya, alam mo yung trabaho. Yes, sir. Pakinig mo yung kwento. Pahapyaw lang po, sir, kasi hindi ko na umpisahan, sir. Ang kwento ng driver, hinuli siya ng pulis na naka-uniforme dahil mali daw yung ginawa niyang pag-overtake. Kinuha ang lisensya. Opo. Pinasunod at dadalhin sa impounding area. Nagbagong isip, tumigil. Kapag kapag na-impound daw, 1.5 ang babayaran. Eh, totoo sinasabi nito, doon sa amount pa lang 1.5 daw ang babayaran, sabi ng pulis. Kapag nagbigay siya ng 500 pesos, wala nang problema. So, nung wala siyang may bigay na 500 pesos, Hindi na po, sir. diretso sa impounding at susunod ang pulis. Pero, 1 oras siyang naghintay, walang dumating na pulis. Nagtanong ako dito sa tropa nating pulis, may CCTV siya. May CCTV dito sa MPD headquarters. Kaya madali nating ma-identify. Dahil kaninang umaga lang nangyari yung aksidente. Ay, dito lang, sir. Dito sa harap. Okay, let's go. Dito po ako nag-overtake. Kumaganyan po ako sa gate. Pagdating po dito, Doon ka pinara. opo. Nakiusap naman po ako, alas Tapos bumalik kayo. Opo, sir. Okay. Nung bumalik na kayo, Opo. Bari papaparking na po ako dito banda. papatigilin ka muna. Opo. Itunuro ni Kuyang Rider kung saan sila nag-usap at nagtangkang mangutong itong si pulis sa rider. Ngunit sa kasamaang palad ay walang pera itong si Kuyang Rider kaya hindi sila nagkasundo, kaya kinumpiska na lamang ang kanyang lisensya. Ay, sir. Kuya. Kasi sir, Ikaw ba? opo. Alin po yun, sir? Siya po yun, sir. Diba? Ano po yun? Pulis ka? Opo, sir. Asan ang lisensya nito? Sir, nasa akin po, sir, kasi hindi ko na po siya i-impound, sir. Ay, sumama ka sa akin sa investigation. Nahirapan kaming maghanap sa iyo Kanina ko po sinanap, sir. Nandun po O sa... daw ka magpaliwanag sa investigation. Opo, sir. O sumama ka sa amin. Sir, wala po natin. O sige lang. Ba't mo ginawa yun? Sir, ano po? Ano bang natapos mo? Criminology po. O bakit mo kinumpis ka lisensya? Sir, kasi po, i-impound po sana siya kanina, sir. Ngayon, O, hindi po kami nagpanag po sa impounding. magkano hinihingi mo? Ay, wala po, sir. Wala po, sir. Eh di bale, doon ka magpaliwanag sa ano. Thank you po. Anong ginagawa mo dyan? Po? Anong ginagawa mo Sir, doon? bibili sana ng tubig, sir, kasi kanina ko pa po siya hinahanap sa infra po. Ako ako nakabiyahe siya kasi Wala, alas 4 pa isang lang. oras yan naghintay Gising na doon ako. Hindi ka naman Kasi dumating. linggo-linggo sir, kung 7. Umalis lang po, sir, kasi may inspection po kami. Nasaan lisensya niya? Nandito po, sir, sa motor hinahanap ko nga po, sir. Kasi babalik ko nga po. Nasaan lisensya niya? Nandito po sa akin, sir. Kausap po yung presidente. O, halika, kunin mo. Kausap po yung presidente nila, sir. Alam po na hinahanap namin siya kanina, sir. Wala, mali yung ginawa mo. Nasa motor daw niya yung lisensya. Ilang taon ka ng pulis? 9 years po, sir. O, ba't nagawa ka ng ganun? Wala kang panikit eh. Doon ko nga po na ano, sir. Doon ko nga po kaya sabi ko, hindi ko po tinuloy na i-impound siya, sir. Wala, hindi pwede yun. Pang-abuso yun. Pag hinuli natin ang motorista, titikitan natin. Kung wala tayong panikit,
at may nagawang mali, papayuhan lang natin. Ito po. Expired po kasi ano po. Ay hindi, wala. Doon ka magpaliwanag. 9 years ka na. O, tanungin kita, alam mong mali ang ginawa mo. Opo sir, kaya di ko po tinuloy na impon. Pagdating daw siya sa... Pero alam mo, mali ginawa mo. Yung magkumpiska ka ng lisensya, tapos sir, hindi mo ito pa kayo tipitan. sa kanya. Iwan ko lang po kasi sir. Ito po kasi Hindi, wala ka talaga. confiscation yun eh. Wala mo, 20 pesos lang. Sir, pag mag-impon dito sir, hinahanap din po kasi yung lisensya. Hindi. Alam ka naman, anong dala mo kanina? Motorsiklo? O hindi ka tatakbuhan yan. Paano niya tatakbuhan ikaw? Yung po magagawang O, pumunta yan sa impounding. Nagkakaso ka na ba? Hindi pa. Kauna-unahan mo itong kaso. Doon tayo sa IAS. Brother, saan ang office mo? Ilang investigator dito? Ikaw lang? Tatlo sir, kaso lang. Halika, brother. Grabe. Friday. Pinumpiskano ang tropa natin ang lisensya. Allegedly, may violation. Tapos, escortan dapat niya sa papuntang impounding. Sino siya? In-escortan niya papunta ng impounding. Pero hindi natin malaman kung ba't nagkagano na hindi sila nagpanagpo doon sa impounding. May panikit ka. Sir, as of now, sir, ilan tayo, gradual lang pong pagbigay ng panikit nila. Ang advice po kasi sa amin, sir, pag wala kang panikit, assistance to MTPB po, sir. Since, sir, yung MTPB, sabi, ang impounding na lang ang maninikit yan. Mali Kaya yun. yung po ano po namin, sir. Brother, sinasabi ko sa'yo, mali yun. Hindi po pwede yun. Opo, sir, alam po mali, pero yung po hindi hamak na mas may pera ka kaysa kanya. Mas mahirap yung hanap buhay niya. Tapos Totoo po yun, ganyan. sir, kaya po hindi- Kasi kung may violation, ticket, wala kang panikit, ang kaya mo lang gawin, advice. Tapos kinumpis ka mong lisensya o RCR yan. Opo, sir. O, imagine. Maituturing na abuse of authority yan eh. Kahit anong palusot ang ginawa ni Mamang Pulis ay hindi pa rin umubra kay Congressman Busita dahil alam ni Congressman Busita ang batas at higit sa lahat alam ni Congressman Busita ang mga kalukuhang ginagawa sa mga motorista. Walang paliwanag yan, brother. Mali yung ginawa mo. Nung makita mo siya, may pasahero siya, wala. Meron po, sir. O, yun. May pasahero, ipapa-impound mo. Wala kang panikit. Actually, sir, yun po kasi yung protocol na, sir. Ay, kung sino man ang nag-utos niyan, sinasabi mo, mali yun. O, pag nag-submit ka ng affidavit, i-mention mo kung sino nag-utos sa'yo. At isasama na natin sa kaso. Kasi, mayroon tayong tinatawag kapatid na lawful and unlawful order. Criminologist ka. Alam mo yung tama at mali. Pag mali ang utos, huwag tayo sumunod. Ay, public service tayo eh. Public servants eh. Dapat tama ang ginagawa natin eh. Ay, biruin mo, maliit na naghahanap buhay. Ilan ang anak mo? 4 po sir. 4 anak mo, ikaw? Tatlo po, sir. Oo. Apo, isang Pwede mo naman payuhan lang. Ito, brother, wag na natin pag-usapan yung violation o wala. Ipagpalagay na, brother, may violation. Pagpalagay na. Hindi mo pa rin pwedeng gawin yun. Kukumpiskan mo lisensya, escortan mo papunta sa impounding or ida-direct mo papunta sa impounding. Mag-consult ka doon sa lawyers, mag-consult ka sa veteranong pulis, mag-consult ka sa boss mo. Wala kang makikita pulis na magsasabi tama yung ginawa mo. Dapat may correct ito eh. Paulit-ulit na lang yan eh.
Ang daming pulis dito sa kamay nila, brother. Yung kaya nagpangita ulit tayo eh. Yes, sir. Yung nauna, ganyan din eh. Kinumpis ka ng pulis ng lisensya. Actually, sir. Ngayon, ako naman ay retired police. Yes po, sir. Hindi ko kayo kaaway. Opo, sir. Gusto ko lang baguhin yung sistema, brother. Yes, sir. Yes, sir. Na may mga pulis na ang pakiramdam, sila na yung pinakasiga. Regardless kung anong explanation natin, may tuturing na pang-abuso sa kapangyarihan yon. Opo, sir. Naniwala lang po ako sa kanila, sir, na assumption na Ay, kailangan matuto ka na hindi ka dapat nasunod sa mali. Hindi ka naman magiging criminologist kung mahina ka eh. Ako, dati rin akong pulis eh. Maniwala ka sa akin, siguro hindi acceptable yung sasabihin ko sa'yo. Pero pag mali ang utos na superior ko, hindi ako nasunod. Hindi baling masibak ako sa pwesto. Public servants tayo eh. Yes, sir. Kapatid, honestly, God knows. Kaya ako tumakbo sa politika dahil sa mga ganyang nangyayari. Kaya ako'y tumakbo sa politika. Kasi wala namang magtatanggol sa ganito eh. Ano ba naman ang alam nito? Mabuti na lang at naisipan mong tumakbo sa politika, Congressman Busita, dahil walang ibang politiko na nagseryoso na tulungan ang mga motorista. At yung isang politiko dyan na senator ay mas lalo pang pinapahirapan ang mga motorista. Kaya huwag kang mag-alala, Congressman Busita, dahil number 1 ka sa amin sa Senado. Kasi ito, brother, sabihin ko sa'yo, itong katulad niya, pag kinumpiskan mo ng lisensya, doble-doble ang takot nito. Yung may lisensya nga, takot sa pulis eh. Yung pa kayang walang lisensya. Yes, sir. Sir, I admit na yung naging procedure, sir. Mali po talaga. Ay mali, definitely. Yes, Nga, ganito kapatid. Siguro, sir, yung nag-adoption ko sa procedure. Marami nang humingi sa akin ng pasensya pero kailangan kong panindigan na yung mali itama. Idadaan natin sa proseso, nandyan yung IAS. Kasi kung mangyayari, palambot-lambot ako, makikiusap ka, pagbibigyan kita, paano yung iba? Gusto natin baguhin ang sistema eh. 9 years ka ng pulis sa Maynila. Yes, sir. Hindi kita ma-blame. Pwede sabihin nating influensya niya. Kasi kapatid, paumanhin kasi kailangan nating itama ito. Hindi kita kilala para sasabihin natin na bias ako. Ito naman, hindi ko rin kilala. Kailangan lang natin, brother, na ayusin. Eh, isipin mo, ang dami ng pulis na namatay dahil sa serbisyo. Pero dahil sa maling ginagawa ng ating kasama, parang ang pangit ng pagtingin ng publiko sa pulis. O ka doon. Walang dagdag, walang bawas. Basta ganito, brother, ha? Bata ka pa sa serbisyo, Yes, po, sir. kitang-kita naman na ikaw ay lalaki talaga, Opo, sir. pamilyado. Pag nagkamali tayo, matuto tayong tumanggap ng mali. Opo, sir. At dyan tayo gagaling. Yes, po. Diyan tayo matututo. Kahit sabihin mo in good faith, hindi justification yon. Hindi po, sir. Okay na po. Kung... Criminologist ka eh. Yes, po, sir. Alam mo yan. Opo. Siguro medyo nadala ka lang ng emotion mo, init ng ulo. Kaya ginawa mo yung mali. Siguro nga po sa procedure na O, wag na natin gawin yun. Baguhin na natin yung mukha Opo, sir. ng PNP. Pahalaga natin yung mga kasama nating namatay dahil sa serbisyo. Kasi kung hindi natin ito gagawin, hopeless. Diyan ka matuto, diyan ka mas maging magaling. Okay? Sige. Maraming salamat po, sir. Pasensya Bahala po na sa sa nangyari. IAS.